Hello, hello, Aries Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong May 18 hanggang 24. So alamin po natin naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. But first, ihanda mo na mga mahal kong Aries ang inyo pong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan nyo po yan. Mamaya po sa dulo atin po yung babasahin. Okay? So let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Aries sa mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Beautiful. Siya nga pala mga Aries, maraming salamat po ha sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob nyo rin sa akin, sa inyong tulong at suporta, sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy po sumusuporta sa atin. Thank you po. Kaya po, sa every upload natin, continue subscribing, i-hit nyo rin po yung notification bell sa baba para parati po kayong notified sa bawat videos natin. And share nyo rin po ito para marami pang Aries ang makapanood. So please do not skip your ads. Malaking tulong po yan sa free reading natin para sa inyo. Salamat po. So, in the background of your reading meron kang the Seven of Cups. Okay, sabi dito Aries ng iyong spirit guides, panahon na para dalhin sa ating realidad yung plano natin. It's time for you to make your dream come true. Napakasimple, di ba? Pinapayuhan ka na parang question narinig ko question Sabi, ano bang ginagawa niya para tuparin yung gusto niya? Okay? So, in your reading for today, hahanapin natin kung paano ba magagawa ni Aries na yung kanyang hinihiling, yung kanyang vision, yung kanyang pangarap ay maitulay niya sa kanyang realidad. Which is something very promising para sa'yo this time. Okay? Especially in your core energy, you have the King of Swords. Tinan mo siya. Palaban. Talagang nakatingin sa atin. Sabi niya, pag kailangan ako, tatayo ako, lalaban ako, kikilos ako. Tinan mo siya. Hawak-hawak niya yung espada. Talagang sigurado siya na lalaban siya. Handa siya anytime. At kapag alam niyang oras na, talagang i-wield niya ang espada na yan para ilaban yung journey na ito. No? Yung espadang yan ay talaga nagkisimbolo para sa'yo na if you know the truth, take action. If you know the reality, do it. Parang ganyan. Pero nangangailangan ito sa'yo Aries ng kaliwanagan. Siyempre, kung malabo sa'yo ang paraan, huwag ka muna kikilos. Kung nalilito ka pa, kailangan mo munang alamin ang truth, di ba? So, kailangan dito sigurado, buong-buo ang loob, buong-buo ang isip, tapos yun ang kailangan mong panindigan, patulay. Okay? So, now, pinapayuhan ka na kapag nalilito pa, panahon na para maupo. Panahon na para pag-usapan, panahon na para timbangin kung anong dapat kong ihakbang at kung anong dapat kong ilaban na alam mong kaya mong panindigan. Okay? King of Swords, the Ace of Pentacles. Okay. Sabi dito, may darating sa iyong bagong opportunity. Either sa pamilya, or bagong pera ito, baka bayaran ka sa utang, or meron magpahiram sa'yo na isang taong talaga namang mabait, matalino, mapagkawang gawa, ganyan. So, this opportunity na nakahantad para sa'yo, maaari din makakita ka online ng isang job opening o kaya isang malaking opportunity, ma-inspired ka doon, makikita mo na parang, ay, try ko kaya to, baka pwede sa akin. Ikaw, take action. Tumayo ka, kumilos ka. Huwag mong sayangin itong opportunity na alam mong maganda para sa'yo. Ito na yung chance mo para madala yung pangarap sa yung reality. Okay? So, kumbaga this week, kilos mo ang determining factor para lumago, lumaki at maging kapaki-pakinabang itong opportunity na ito. Okay? So, mga mahal kong Aries, ano ba 'tong mga hinihintay mong magbunga? Ano ba yung mga hinihintay mong magbukadkad na bulaklak na parang sabi mo, pag nangyari yan, sure na ako, dediretso na ako. Comment down below, i-manifest natin yan para sa ganun ay dumating sa'yo this May. Okay?
In the area of what you need to focus on, meron po kayong the King of Wands. Sabi dito, mag-focus ka sa tapang mo. Minsan, kulang ka sa sigasig, kulang ka sa tapang or sa alab sa puso na gawin yung isang bagay. Kahit naman alam mo na kaya mo, sometimes, parati kang napanghihinaan ng loob dahil sa sulsol ng iba or dikta ng iba or social commentary, societal pressure. Minsan yung mga tao sa paligid mo may sineset na standard sa'yo na parang ang hirap-hirap baliin, ang hirap-hirap na lumayo sa ganong klaseng standard, and people are pressuring you to do something. Pero sabi dito, minsan ikaw sarili mo ang unahin mo. No? Kung ano yung bukal sa puso mo, kung ano yung malapit sa'yo, kung ano yung passion mo, kung ano talaga yung alam mong kaya mong gawin, yun ang unahin mo. Kailangan talaga malusaw muna lahat ng confusion sa'yo nang sa ganun alam mo kung ano yung dapat mong ilaban. Okay? King of Wands, the Chariot card. Yes, here, sabi dito, kulang tayo sa lakas ng loob na sumuong or mag-charge forward. Siguro naman naisip mo na yan ngayon na parang, oo nga no, kasi hindi ako umaabante. Ako mismo, hindi ako nag-e-effort. Kahit naman alam mo na kaya mo na, magaling ka, marunong ka, ready ka na, pero parang ramdam ko dito, wala kang movement. Meron pang kaduwagan in your part to fight for this journey. No? Maybe ang factor dito, nalilito ka pa. Kaya nga sabi ko sa'yo, kailangan ng maliwanagan ngayon para alam mo kung ano yung dapat mong ipaglaban para makalarga ka na. Kasi kung mahina ang loob ngayon, paano daw lalarga itong pangarap na gusto mong dalhin sa yung realidad? So, baguhin natin yung ating feelings, ang ating mindset. Kailangan ko nang maging matapang para makapag-move forward na yung gusto ko. Okay? So, mga Aries, ano pong birthday ninyo? Comment down below para ma-activate na po itong pag-andar, itong planong ito. Okay? In the area of what you need to do, meron po kayong the Four of Swords. Alam mo, sabi dito, kaya ka nahihirapan mag-move forwards, it's because pinapangunahan mo ng nega yung mga bagay-bagay. Kaya imbes na gumalaw, parang lalo kang naantala, lalo kang nawawala ng gana na kumilos. Example, singer ka, tapos gusto mong sumikat, di ba? May singing contest sa bayan dahil fiesta. Sabi mo, ay, baka matalo lang ako. Ay, baka pagtawanan lang ako. Ay, baka kung anong sabihin ng mga kapitbahay ko. Pinapangunahan mo, kahit wala ka namang basihan minsan. Napupuno ka ng takot. Kaya imbes na gumalaw ka, mag-forward ka, lalong walang nangyayari. Kaya sabi dito, surrender your control. Huwag mong puwersahin na maganap yung isang bagay. Gawin mo lang yung makakaya mo. And huwag mong sayangin ang oras mo kakaisip ng pag-control or pagpilit or pagpuwersa. Just let it happen. Do what you can, do your ability, trust yourself, and that's it. Diba? You don't need to force anything. Kailangan dito magkaroon ka ng kapanatagan sa puso mo. No? Some of you parang pinapayuhan din na magpatawad about something or someone, and ipahinga mo na yon. Huwag mo nang balik-balikan, huwag ka na rin daw bitter, parang ganyan. So make sure na you are living lightly, freely, without anger, without puot, without too much stress, parang ganyan. Meron din po sa inyo pinapayuhan na pahalagahan ng tulog, pahinga, no? Baka mamaya 5 hours ka lang natutulog or 6 hours. Kailangan mo medyo haba-habaan yan para totoong makapag-recharge ang katawan mo at makabawi ka ng lakas. Okay? Four of Swords, you have the Temperance card. Yes, here, sabi dito, sa mga aligaga na parang kailangan ko tong magawa, kailangan ko tong matapos, kailangan ko tong mabili, kailangan ko tong ma-accomplish agad-agad. Sabi dito, mag-rely ka sa divine timing. Okay? Archangel Michael is here, giving you the protection, giving you the assurance na everything is working just fine. Ang kailangan mo lang magtiwala, magpasensya, magpakahinahon, daanan yung proseso. Tanggalin na yung mga stress na yan, yung mga takot na yan, and just pray it over. Ipagpasa Diyos mo na lamang. And you will see na kapag dikit ka kay God,
everything will run smoothly in favor of you. Okay? Kaya ngayon habaan ng pasensya, magpahinga kung kinakailangan at huwag papastress sa maraming bagay. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the King of Cups. King of Cups and the King of Swords and the King of Wands. Tatlong king ang meron dito. Naglalaban yung isip mo, yung damdamin mo, at yung passion mo, yung emosyon mo. Hindi mo alam kung dapat ko na bang isugod ito or uurong pa ako. Meron kang tug of war dito. Emotion versus utak. No? So pinapayuhan ka dito, Aris, na kalmahan mo lang ang sarili mo. Huwag mo hayaang makaapekto sa iyong emosyon. Balansehin mo lahat ng bagay, no? Make sure na very logical ka mag-isip ngayon at hindi puro emosyon lamang. Halimbawa, meron kayong presentation sa kumpanya, tapos ang pinili ni boss, ikaw nung una, pero nilipat sa coworker mo. Syempre, masakit yan, nasaktan ka. So, malalabuan ka sa iyong desisyon na parang, bakit siya? Bakit hindi ako? So, wag mo hayaang emosyon mo ang magdikta ng next action mo. Let it all play. Minsan, just let it happen. Let it flow. Let it go. Para nang sa ganon, hindi maapektuhan yung mga action mo at mga biyaya mo. Okay? So, this week, do not let your emotion get the best out of you. Laging utak, utak, utak. Nang sa ganon, yung ating inaalagaan, yung ating tinatanim na oportunidad or paglago ay hindi masira or magulo. Okay? King of Cups, you have the Five of Cups. Yes, move on na daw. Isipin mo na lang daw kung ano yung magandang bagay na meron ka ngayon kesa mag-dwell doon sa mga nangyaring pangit in the past. Mga heartbreak, rejection, painful na sinabi, painful na mga naranasan mo. Kapag nakadikit ka pa rin doon, walang mangyayari. Panahon na para to move on and really have this hopeful heart. Magmahal ka ulit, magtiwala ka ulit, mangarap ka ulit. Pero kailangan dito bago na. No? At itong bagong ito, kailangan mong hakbangan, kailangan mong panindigan, kailangan mong aksyonan dahil talagang napaka-promising niya. Okay? In your near future, meron kang the Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles, yung plano aandar na. Ramdam ko dito. Kung ngayon litong-lito ka pa kung paano mo siya dadalhin sa yung reality, hindi mo alam kung paano siya itutulay sa buhay, no? Pero makakaasa ka 12 days, 12 weeks, or 12 months after watching this video, itong planong ito, buong-buo na at a-action ka na para dalhin siya sa realidad mo. Congratulations. Some of you are moving, some of you are traveling, some of you are lilipat ng ibang kumpanya, ibang bahay, ibang bansa. Nakita ko talaga dito may transition. At makaasa ka na yung buong-buong planong to gagana in your favor. Okay? Good luck po sa inyo. Knight of Pentacles, the Fool card. Yes, can clarify talaga niya para sa atin. Meron ka talagang bagong journey, bagong pupuntahan, bagong gagalawan, bagong adventure. At ito'y nakaangkla sa matino, matibay, konkreto mong plano. Na talaga namang sabi mo, in the near future, sabi mo, sige, okay na, planchado na, handa na, gora na tayo sa bagong gagawin natin. So, congratulations, you're really stepping out of your comfort zone and you are now entering into a new era ng buhay mo. Maaring bagong trabaho ito, bagong lugar, or bagong galawan, bagong parte ng buhay mo. Congratulations, okay? Kaya ngayon, Aries, ngayon pa lang pinapayuhan ka, planchahing mabuti ang plano. Dapat klarong-klaro, realistic, doable, practical, and sabi dito, kailangan talaga ready kang itulay siya. Kasi maraming tao, plano ng plano, pero wala namang ginagawa para matupad yun. So, kailangan after plano, action. Okay? And be brave. Kayang-kaya mo yan. In your challenge for the week, meron po kayong the Ten of Swords. Alam mo, sabi dito this week, manunumbalik sa isip mo yung mga rason ng pagkadapa mo or pagkatalo mo or pagkalagapak mo. And you feel like parang hindi ko ata kayang bumawi. Parang hindi ko ata kayang bumangon. Kasi baka mamaya maulit na naman to, masaktan na naman ako, mag-fail na naman ako, matalo na naman ako. Iniisip mo lagi na mangyayari ito. Well, I understand kung traumatic yan, pero wala kang choice but to stand up. Kung ikaw yung uri ng tao na palaging tumatambay sa problema, palaging nakasiksik sa sulok at umiiyak na parang biktima, sabi dito, baguhin mo yan.
You always tell yourself, pag natalo ako dito, pag nag-fail ako dito, babangon pa ako. May chance pa ako. Okay? So always choose to stand up. Always choose um, to pick up yourself and try again. Okay? Dahil hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi pa huli yan. So do not waste your time on this negative zone. Okay? Ten of Swords, the King of Wands. Dalawang beses tumabas si King of Wands telling you, maging matapang ka naman. Pag alabin mo sa puso mo, yung gana, yung passion, yung uhaw o gutom na maabot yung mga bagay-bagay. Because you have the ability. Ang kulang lang sa'yo ngayon, tapang para magawa yan. Pero kung kina-question mo yung kakayanan mo, kina-question mo yung abilidad mo, no. Because definitely kaya mo. Ang kulang lang sa'yo, tapang at lakas ng loob. Okay? In your fortune, meron kang valiant courage, take action with passion. Yes, kumilos ka ngayon with passion, with fire, with love, 'di ba? So maging matapang ka daw na talagang abutin, gawin, i-accomplish yung mga gusto mo. Yung pangarap, kayang-kayang dalhin sa realidad. Okay? In your fortune, meron po kayong the Page of Swords. Asahan mo daw this time, Aries, na lalakas ang loob mo or magkakaroon ka ng inisyatibo na parang, sige na nga, tayo na tayo, laban na tayo. Kahit may takot ka pa, kahit may alinlangan ka pa, mararamdaman mo this week na kaya ko na, sisimulan ko na, gagalaw na ako para panimula sa action na ito. Okay? But for others, congratulations. Darating po this week ang good news about something. Through text, email, chat, or personal. Baka kausapin ka personal para ipaalam sa'yo na okay na, ready na, makakalarga ka na. Okay? So congratulations sa mga may hinihintay. Congratulations sa mga may inaasahan dahil darating na siya sa mga oras na ito. Congratulations. Page of Swords, the Three of Pentacles. Okay, sabi dito, huwag kang matakot. May mga taong gagabay sa'yo. May mga taong makasama mo para itulay itong good news na ito. Kung parang feeling mo, teka, hindi ko ata kaya, mag-isa lang ako dito. No. God will send the right people for you para magawa siya. Kaya ang kailangan mo ngayon, Aries, makipagtulungan, makisama, makibagay, maging team player because these people needs you. And at the same time, kailangan mo rin sila para ma-accomplish tong laban na ito. So, wag ka mag-alala, may kaagapay ka, hindi ka mahihirapan masyado. Ang kailangan mo lang ngayon, sumugod, makisama, makibagay, kayang-kaya nyong maipanalo itong bagay na ito. Okay? In your divine messages, meron kang your commitment is being tested. Sabi dito, sinusubukan ka lang talaga ni spirit guides, ni universe, kung kaya mong panghawakan, kaya mong ilaban, at kaya mong aksyonan itong opportunity na binibigay sa'yo. Panahon talaga to para ipakita mo sa kanila na kaya mo. In your divine messages, meron kang the Sun card. Sabi dito, think positive. Huwag ka masyadong matakot, huwag ka masyadong mag-isip, huwag ka masyadong malula or ma-overwhelm sa nangyayari. Isipin mo na lang, panahon na, nangyayari na, meron na akong bagong biyaya. Huwag mo isipin na parang ang hirap naman, ang daming gagawin. Huwag ka munang reklamador. I-enjoy mo muna, gawin mo, and you will see na kaya mo to, malalagpasan mo to, madali to, and it will lead you to a happy, happy time sa buhay mo. Pag lumalabas si Sun card, it is an indication of a good outcome, good result, happy news, good health, and good fortune. Okay? Sun card, the Four of Swords. Sabi ko nga kanina, you have 4-4 here. Angel number po yan ng protection. So meron po kayo na mayapang kamag-anak sa kabilang buhay. Also your spirit guides and angel guides. Together, all of them are protecting you, guiding you. Kaya huwag kang mag-worry. Okay ka, ligtas ka. With the Four of Swords clarifying the Sun card, sabi dito, ipanatag mo lang puso mo. Wala kang dapat na rason para ma-stress, para mag-agam-agam, para mag-overthink, para mag-overanalyze. Things are going well. So just enjoy it. And do not force yourself. Take time to yourself, to your family, to recharge, to take a vacation, to have a time for yourself. Okay? Huwag masyadong bira ng bira. Kasi nakita ko dito, everything will be fine. Payapa ka, okay ka. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have bread,
period of prosperity and abundance. Congratulations. Talaga namang masagana ang buhay this time. Meron kang pang-grocery or meron kang talagang panggastos sa mga kailangan mo. You have clouds, temporary problems, sabi dito. Kung ano man tong kinakaharap mo na problema, kayang-kaya mo daw yan lagpasan. Kaya huwag kang matakot. You also have bat, take care, enemies are working against you. Sabi dito, kailangan talaga ay mag-ingat sa mga taong kailangan mong layuan. Feeling ko ramdam mo kung sino yung mga yan, so make sure na iniiwasan mo sila para hindi maapektuhan yung ginagawa mo. You have broom, new home, new attitude. Meron daw bagong tahanan o kaya bagong lugar, bagong trabaho ang naghihintay para sa'yo. Kung naghahanap ka ng sign for a house, this is your sign. Para sa'yo yan. Okay? Ang outcome ni Aries for May 18 to 24, you have the 6 of Wands. Beautiful. 6 of Wands is a victory. You talaga namang malalagpasan mo yung mahirap na parte. Sabi ko nga kanina, baka may pressure, baka dinidiktahan ka ng ibang tao, talagang meron silang standard na ang hirap-hirap abutin. Pero heto ka, nag-focus ka, talagang ginawa mo yung makakaya mo, asahan mo yung success at tagumpay sa bagay na yan. At yung ibang tao, talagang magugulat sila na parang, uy, nagawa ni Aries. Uy, talaga namang kabilib-bilib siya. So, ito yung malaking indikasyon sa'yo na mag-focus ka lang, makukuha mo siya. Okay? The 6 of Wands, the 9 of Cups. Alam mo na, Aries, pag lumalabas to, talaga namang panahon na for you to make a wish. So go on, pumikit ka na ngayon, i-wish mo na yan. Because it will come true sa tulong ng confirmation ni 9 of Cups. So, sabi dito, you'll be very, very, very fulfilled. Sobrang saya mo, tatalon ka pa sa tuwa dahil nakuha mo yung gusto mo, napagtagumpayan mo. Yung job na pinipilahan, yung tawag na hinihintay, yung pera na kailangan dumating, yung panalo na gusto mo, talagang victorious ka. Congratulations. And you are now living the life na pinangarap mo at hiniling mo. Congratulations. Okay? So Aries, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Mabilisan lang to. Close your eyes and concentrate on this one question. Okay? Inhale. Exhale. Masyadong madami. Your answer to the question, you have the Page of Swords, the Star card, and the Ace of Pentacles. Beautiful. At the bottom, you have the Temperance card. You've been very, very hardworking sa bagay na to. Talagang hindi mo sinusukuan yung question mo na yan. And you want to come out of that question na makuha mo yung gusto mo. Na pag nilay-nilayan mo ito, you've been working for this for so long, for some of you, at talagang sabi mo, kailan ko ba makukuha o para sa akin ba yun? Yung effort mo talagang merong pinatunguhan, Aries. Pagdating sa question mo, you will get that opportunity. You will get that blessing. You will get that gift. You will get that door. You will get that answer. Iyong-iyo, masasalo mo itong opportunity na ito o yung hinihiling mo dahil nagpakasipag ka, nagpakatyaga ka, hindi ka nawalan ng pag-asa. You continue fighting for it. You believed in yourself. Hindi ka nawalan ng pag-asa. Alam mo na para sa iyo yan. Kaya kumapit ka dyan. And here you are, makakarinig ka ng good news. Makakarinig ka ng tawag, text, email, or chat na parang, huy, Aries, sa'yo ibibigay. Talagang sobrang saya mo dahil yung pinaghirapan, pinagpaguran, yung pinagtiisan mo, talagang nasungkit mo. It's all about you learning this time na kayang-kaya ko nang kunin at sa akin siya ibibigay. This is a dream come true. Congratulations. Okay? Kung naghahanap ka ng question kung yes or no, the answer is yes. Ibibigay dahil nagtiyaga ka. Divine timing is here. Answered prayer ito. The opportunity is knocking, kaya kailangan dito magsipag ka. Hindi porkat nakuha mo na, ay hayahay ka na. Continue learning, okay? Nang sa ganon, ito'y tumagal, tumubo, lumago ng for a very, very long time. Aramasan mo ang sarili mo ng maraming impormasyon para meron kang wisdom para pangalagaan to. Okay? Congratulations and good luck po sa mga kukunin mo at maabot mo today. Kayang-kaya mo yan. Naghirap ka na for a very long time. Alam kong kaya mo yung ituloy for the next part ng journey na ito. Congratulations. Okay? So Aries, ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 18 to 24. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aries this week.
Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.